Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Judge Ginan. Judge Ginan, Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Ginan. Kay Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Ginan. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Ginan. Kay Judge Gina. Judge Ginan. Judge Gian nandyan. Kay Judge Gina nandyan. Tangina na ito. Kala mo, lakas mo? Nagbabattle pa tayo, yung mga round ko, i-breakdown mo. Maya kay Judge Gina, no? Game! Di pansin gaano kahina kasi sa flip top siya sikat. Pag vid dyan, Judge Ginan kasi instant na react. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginano. Okay guys, still hindi pa rin uploaded yung Killan vs Raffian. Kaya hindi muna natin re-reviewin yung Sak Maestro at Manda Baliw. So bala ko kasi na pagdikitin yung dalawang semis match up na yon. Pero yung una, uploaded na. Poison 13 vs Unico. And sino isa? Sino isa? Poison 13 Unico. Nakalimutan ko na kung sino yung isang ka-match up. Sino nga ba yun? Sino nga ba yun? Nakalimutan ko. Anyway, so baka matagalan pa tayo pag inalala ko pa. So ayun, basta aantay na lang natin yung Sak Maestro Manda tsaka yung Killan Raffian. Ayun, Shei Slackwon pala. So, Shei Slackwon, Poison 13 Unico, uploaded na yun sa channel natin. So, pwede nyo i-check. No? Tapos, yung Sak Maestro Manda, uploaded na yung battle, pero hindi ko pa napapanood yun, hindi ko pa nare-review. Kasi nga, bala kong pagsabayin yung review ko doon para magkadikit sila ng araw, magkadikit sila ng gabi, at magkadikit sila ng episode. Okay, so ngayon, while waiting sa upload ng Killan vs Raffian, Batang Rebelde vs 30 muna tayo. Mga non-tournament battles dito sa zoning. Okay, so yun, hindi na ako magbibigay ng hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang to. Syempre, knowing them 30, tangina, subaybayan ko yan sa Moto. Si BR naman lagi rin nating laman ng ng reviews, 'di ba, ng battle. So yun. Huwag natin patagalin, umpisa na natin. Di na ako magbibigay ng insights. Basta, alam ko yung magiging, I'm expecting for them na maging classic. Yun na lang siguro yung masasabi ko. Sana maging classic yung battle, and sana makita ko yung ina-expect kong na BR at ina-expect kong 30. So, yun. Game. Zoning 22, pakinggan natin Game. banat. 30. Nakakita ka na ba ng burat ng Bisaya? Nilait niya si Tipsy D, maliit daw yung tite. Grabe ka naman. Yung lakatan ko, tol, hanggang dito lang. Pero sa likod dinadaan. Putang ina mo ako, laitin mo maliit tite. Promise, mararanasan mong matakot. Gago. Kahit naka-side view gamit to, kaya kitang kalabitin sa batok. Sino friend ni BR dito sa Facebook? Kasamay. Tanginan ton, laki-laking tao ang puta, nag-i-story ng... Hindi ko alam, hindi ko siya friend. Brazilian ang puta. Epic combo. Brazilian din naman yung sayaw ko, tol. Pero pang Eddie Gordo. Ibang klase din to mag-English eh. Yung kalaban daw, nagka-full monia, kaka-practice daw sa pneumonia. Ang lahi daw, ungol ng pokpok kasi hormone. Ano ba problema mo sa ungol, putang ina mo? Yan ay lazing obra. Sagot niya, ang sarap kasi ng ungol, tol. Talagang tastymonia. Puta, tastymonia. Motus pa hinahamon mo sa ganyan, ha? Satanas ang puta. Libog mo. Kayo mag-react. Gusto ko marinig yung pneumonia. Demonyo. Puta yan, demonyo. Ano ba kasing gagawin mo sa akin?
Ay, sa di pala nakakaalam, eto muna. Gym instructor pala tong si Rebel D. At madalas nyo siyang matatagpuan sa gym ng PSP. One time nakita ko to nagbe-bench press. Binibasic lang yung 50 kilos. Talagang anlakas ng braso. Pero nung sinubukan niya dumbbell ng PSP, nagulat siya, o teka, ba't parang ang bigat ng kaso? Tangina, gym instructor, laban sa ghostwriter, lagay mo'y critical. Yung bars mo, literal. Yung bars ko, lyrical. Magkaiba tayo ng timbangan. Kung nasanay ka sa pounds para masabi na mabisa, pues bigat ng aking punches, pang kilos, parang pandiwa. Kaya niya daw tayo ng Ganda nun, timbangan. pangkilos, Kung nasanay ka pandiwa, sa parang pounds pandiwa. para masabi na mabisa, pues bigat ng aking punches, pang kilos, parang pandiwa. Galing. Kaya niya daw Ayos yun. magpaganda ng Ayos yun. imahe na may video at clips. Ako kaya kong sumira ng imahe gamit figure of speech. Ano ba sasabihin nito? Yeah. Ano ba sasabihin nito? Addict bars? Lulong? Yay matagal ko nang natunugan. Habol kasi neto yung majority, yung laman ng bulungan. Parang eksena sa Senadong matagal ko nang nakutuban na ipapasok yung bato para lumamang sa botohan. Wag ako! Wag ako! Kasi, wait lang ha. Kasi sa totoo lang, ang hirap ng writing process. From Bisaya, itatranslate pa sa Tagalog. Ganon ka-hassle man. Tas pagdating dito sa daw dihado, tanginang battler yan. Pues tatamaan to ng stroke, wag mo sabihing battle lang. Aatras yung dila mo gamit sarili mong mother tongue. Bugo kay ning pisti, sa imong level pa ko nanaog at nagbisaya na ako, Rick. Ubos na yung, dyan ka ba nakasentro? May trap at concept pa? Di ba bobo na mag-English? Pneumonia. Pneumonia yon. Tas tugma pang engot pa. Di rin marunong magbisaya. Tumba at dedo ka. In short, di ka pwedeng maubusan ng Tagalog BR. Yun lang ang meron ka. Sige, mamiloso po ka na. Okay. Okay. Medyo, medyo, ano ba? Medyo nahihirapan ako sa pinakitang performance ni 3D. Kasi, gaya na sinabi ko sa inyo na subaybayan ko si 3D, Motus pa lang, hindi pa siya champion hanggang sa sumali siya ng pedestal, nagkampiyon. 'Di ba? Alam niyo yan, alam niyo kung paano ko nasubaybayan si 3D. Lahat halos ng battles ni 3D from Motus to this big stage, alam ko sa pagkakalam ko na review natin. Okay? So ngayon, andun, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Hindi na ako magbibigay ng insights basta I'm expecting for them na mag-exceed sa ina-expect ko. So ayun, knowing 3D, alam ko kaya niyang mas magbigay ng magandang battle, mas malakas na battle, mas malakas na version of him. 'Di ba? Pero unfortunately, sa tingin ko may mga ginagamit or may mga ginamit si 3D dito ng mga references or mga angulo na hindi naging ganun ka-effective or hindi naging ganun ka-relevant for BR. Yung gym instructor okay kasi alam ko na angle na yan kay BR before. Okay yon. Pero yung about dun sa PSP, mabigat ng kaso, hindi siya naging ganun ka-effective para sa akin. Ano pa? Medyo nahabaan din ako sa mga setups ni 3D dito. Medyo hindi yun yung ina-expect kong 3D kasi knowing 3D kaya niya mag 1-2-1-2 eh. 'Di ba? So medyo nahabaan ako sa mga setups niya, tapos pagdating sa pinaka punchline hindi naging ganun ka-worthy. So ayun, medyo slow start si BR sa buong round 1. Si 3D sa buong round 1. Okay? So tignan natin kung ano yung magiging bawi ni BR dito. Check natin. Game. Tama yung sinabi niya. Di pa ako nakakita ng burat ng Bisaya. Yun ay nakakahiya ba?
First time ko nakita, puta, nagsasalita pa. Intro! Hindi ba't sinabi ko kay Castillo na kung ang papel ko ay maging hasaan ng mga bagong salta dito, Enigma? Buong puso ko yung tatanggapin para sa kinabukasan ng buong liga. Kaya may up-and-comer na kumakatok sa tarangkahan ng pinakamaangas na gatekeeper. Nice try. But this dude might die pagkat ako'y nagiging God killer kapag nag-open ng gate. Might Guy. At sa mga di nakakakilala kay Might Guy, best friend siya ni Kakashi. Oo, Naruto reference. Kasi hindi ito yung gusto kong makalaban. Palitan mo, boss. Ang gusto ko yung may chakra ang isab mo. Hindi ito yung inaasahan kong third. Ang gusto kong pugutan yung ikatlo. Uy. At anong sasabihin mo? Kesyo ako yung freestyler na nag-choke? Well, sige. Pero 2 beses lang ako nag-choke. Kay Ponger at kay Deadpan. 1 dekada yung pagitan, kaya hindi na rin olats. Ikaw, kabago-bago mo sa kultura, 3 beses ka kagad nag-choke. At lahat yon kay Jonas. All 3 rounds choke ang puta. All 3 rounds choke ang puta. Eh yung audience nun, nagbayad ng ticket para makinig ng mabigat na lines. Tapos bigla kang mananahimik at wala kang nabigkas na rhymes. Kamag-anak mo ba si Chito? Kasi bigla kang nagkaka-Miranda rights. Pero, nag-predict ka rin ng angle ko, ganyan din ginawa mo kay Saki eh. Pero hindi ka naman talaga, pero wala akong nasabi sa mga pinredict mo, tol, palpak, isa kang mangmang. Hindi ka advance mag-isip, tol, sadyang ganyan lamang talaga ang mga addict na paparanoid sa iniisip at sasabihin sa kanila ng ibang nilalang tulad ng tunay mong ngalan na third DTH ka na sa simula pa lang. Pero paano ka naghanda sa gabing to? Huwag mong sabihin sa aking 4 na linggo kang nagsanay, nanahimik. At lahat ng panlalait inipon mo, pues dapat mas nagsanay kang manahimik bago yung bibig mo ipatikom ko kasi walang sense sinasabi nito. Tulad kay Katana, siya daw, bumento pa sabi niya, usapang mano-mano, sa punches mananamlay. Ito yung pang twice kung isa buhay na magiging once upon a time. Analyze nga natin mga pre. Okay, kasi siya si third na sumali ng pang twice na magiging once upon a time. Countdown bars parang si Tipsy D. So feeling mo, henyo ka na niyan? Once upon a time, once upon a time. Oo nga no, kasi pagkatapos nun sa isa buhay, naging kwento ka na lang. At anong sasabihin mo? Na matagal na ako dito pero wala akong na-impluensyahang battle MC? Kung ganon, itigil mo na yung pagtalak mo. Gusto mo ng countdown bars? Itong si 3, twice nang nalaglag sa first round ng isa buhay. Malinaw na sumusunod ka sa yapak ko. I'm proud of you, son. Pero pansin nyo, pareho kaming wala sa tournament. Pero alam mo, pinagkaiba natin pare. Ako, tumatanggi sa imbitasyon. Ikaw, hindi na pinasali. Busy kasi ako sa Call of Duty Mobile, mga pare. BR plays BR. Battle Royale ang palaging nakasalang sa aking gaming session. Ba't ko yun nasabi? Wala. Para lang alam niyang sanay akong mag-shoot ng third person. Kaya... Okay. Bawal close range? Well, okay lang kasi may aim strike. Wala kang takas lalo pag nakatayo ka lang dyan sa stage in plain sight dito sa ring. Swak sa tree yung tira ko kahit malayo. It's Dame time. At may crowd reaction sana yon kung kasing puti ko lang si Saint Ice. Pero okay lang, kasi kahit maraming hindi naniniwala yung sarili, patuloy kong inangat. Talunan sa isa buhay, veteranong walang napatunayan, hindi pinalakpakan kay Shei, lahat yan ay hindi naging sapat. Pasensya na, pero anumang sabihin mo hindi yan tatago sa aking balat. Walang pake anumang pambabatikos ang sa akin ay inyong iharap, kaya nga binansagang batang revirgin kasi I don't give a fuck! Okay. Parehas sila ng atake na more on technical at mga punto. Si 3D may halong may halong figure of speech lang, 'di ba? May mga parang siya doon. Actually nagustuhan ko yung yung isang solidong yung pangkilos parang pandiwa. Ang ganda nun. Ang tagal ko na nagre-review pero I think first time ko narinig yung ganon, 'di ba? Yun. Sa tingin ko parehas silang hindi naka-A-game pa sa round 1 pero siguro ibibigay ko ng konting edge, konti lang guys, to visualize that comment.
I should say, ano lang visual lang to para makita nyo kung gaano kadikit yung round 1 para sa akin. Hindi pa to yung pinaka-scoring talaga. Pero I just want to tell na pwedeng 9 versus 8.99 yon. Ganon lang kadikit. So, ayun, I just want to share to you guys na ganun ko siya nakita, na sobrang dikit na bibigay ko siya kay BR. Okay? So, kay BR siya ng ganong kanipis na vote. 'Di ba? 9 versus 9 for BR, 8.99 for 30. So, ganun lang. So, bakit ganun kadikit yung round 1 para sa akin? So, gusto ko lang ma-visualize nyo kung gaano siya kadikit para sa akin. Pero, ang pinaka-score ko dito is 8-7 in favor of BR. Gets? Gets nyo? So, na-gets nyo? Kasi di naman tayo gumagamit ng pointing system. So, pina-visualize ko lang sa inyo kung gaano kadikit yung sinasabi kong dikit. Okay? So, 'di ba? Sobrang dikit no, 9 versus 8.99. So, ganun siya. Pero, ang pinaka-final score sa ginagawa nating pointing, sa ginagawa nating scoring is 8 versus 7 in favor of BR. So, ganito lang. Parehas silang hindi naka-A game dito. Parehas silang slow start. Yung buong round 1 slow. Ang bagal talaga ng facing, hindi talaga tumatama or hindi nagiging ganun ka-effective. Pero binigay ko kay BR yung round 1 dahil mas kumonekta si BR sa second half 'di ba? So don't get me wrong guys, kumokonekta rin si 30. 'Di ba? Kumokonekta rin si 30 sa round 1. Pero sa tingin ko mas naging mas naging effective lang si BR at some point. Mas direct lang si BR at some point. For some instances, 'di ba? Ang dami ring makikitang mga linya na para sa akin naging effective for 30. Si 30 kasi medyo medyo yun nga, sabi ko nga sa inyo, ang bagal ng facing niya, which is ganun din naman si BR. Mahaba yung mga setups ni 30, mahaba rin yung mga setups ni BR. Ang pinaka naging difference lang, mas kumokonekta lang talaga si BR dito sa mga setups niya. Unlike si 30, kapag nagsa-setup siya, medyo hindi nagiging ganun ka worth it nga So, yun lang, ganun lang naman kadikit. Actually, gusto ko siyang itabla. To be honest guys, gusto ko siyang itabla. Pero second half kasi ni BR, kumonekta siya ng iilan Kaya sabi ko, okay, I'll go with BR dito. So, ganun lang naman kasimple. Pero sobrang dikit. Sabi ko nga sa inyo, round 2, tignan natin kung ano yung magiging bawin ni 30 dito. Game. Ayos din no? Nagpapaawa yung putang ina. Grabe ang corny. Yung burat daw ng Bisaya nagsasalita. Grabe yung pusi sa Luzon no? Naka-hoodie. Tsaka hindi naman talaga malakas to Yung freestyle niya kanina, yun ay hindi ko rin naman pakay. Sabi niya sa yung gatekeeper na nandun sa Naruto, pwes, ibahin mo ako magsanay tol, tupok yung kilay mo. Zoning 21, tanda mo pa? May blanco sa poster, kaya excited yung marami. Kala namin si Apex, o si Balakid, o may comeback na mangyayari. Tas lumabas tong putang inan to. Na-stress yung mga tropa tol. Yung emosyon nila nadali. First time kong makita nun si K-Ram andun sa gilid ng bababae. Buti na lang talaga lumabas si Sir Sheyi. Pinugutan siya mamen. Round 1 pa lang, exposed agad na yung Mia Sunin daw ay insomnia. Ginulo lang ng praning. Isipin mo tol pinag-alter ego ka ni boss. Binigyan ka pa ng Sheyi para lang tuluyang mahalin. Ang masaklap, naging insomnia ka na't lahat. Putang ina mo, tinulugan ka pa rin. Okay. Nagdrama pa. Parehas kanina, kung kasi puti ko lang si Saint Ice. Kung nag-champion lang ako ng isa buhay, di ko mararanasan tong gantong hate, Pag champion ba ng isa buhay, akala mo happy na yung moment? Kilala mo si M-Site? Minumura pa rin yun sa comment. Ang ina neto. Paano ba naman, boss? Veterano to, tinugma niya yung I'm happy sa damn gagi. Damn gagi!
Familiar ka ba kay condolence sa chocolate? Condolence. Pues magagaya to Zaki. kay Zaki. Sabi na Gagawin kitang test dummy. Kakalad ka rin kita sa multi at ang QC have abi. Di uubra yung train of thought kahit mag MRT o LRT. Off the top tong Swanton, bam! Ipaparanas ko, Jeff Hardy. Kukuhanan ng panalong di mabibito ni Steve Harvey. Sigaw ng crowd tol, let him cook. Tas natapat ka kay Chef Ramsay. Lagyan ng Ito na. X ang kanyang edge, sakto yung specs niya pang bench body. Tipong guest ka sa sex party, tapos host mo si Ted Bundy. Yung gutom ko sa battle rap, katumbas ng debut ko kay Class G. Gamit bolo, pugot mong ulo, magiging logo ng Versace boy. Ipapamukha lahat ng tama. Everything is nasty. 50-50 yung I'm happy. Hanggang sa di na makontrol yung facial reaction, anin mo'y nagka-Bell's palsy. Tangin Yeah. yan. Tapos tutungahan mo ako, sasabihan mo ko, ikaw yung gatekeeper dito sa liga. Tapos yung ulmahan mo pambadang, tumanda ka na, dekada ka na dito, itong pagtugma lang di mo alam. Tangina nito, taste your own medicine boy, walang border ang angle. Hindi ako manda na cancer na sa round mo mambabader. Sulat daw niya ay reseta at kailangan daw pag may battle. Pis wala akong pake sa reseta kung suntok ko'y over the counter. 1-to-1 tong naka-rhyme scheme, tas yung topic, loud and pro. Kung nagawa mong matrap si Manda sa akin, basag yung outer jaw. Boy, you will pay the price, di masasalba ng voucher to. Ngayong sunod-sunod na punch, puta, magpapanik yung counter mo. Okay. Wait lang, uwaw eh. Multi ba naman eh, nakaka-oo Just to make talaga. it clear bago sa magribat, sinadya ko lang mag-rhyme scheme, kahit predictable, para atensyon niya ay hatakin. Ako na rin mismo ang tumapak sa bawat trap niyang nakahain. Yung pag-post kanina, para lang ipaalam sa kanyang mapanormal man o cesarean, may kalalagyan ka sa akin. Hindi lahat natatapos sa delivery, tol. May postpartum ka pang aalalahanin. Hey! Ito na. Ito na yung... sige. Ito na yung 3D na gusto kong makita sa umpisa pa lang. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, 'di ba? Feeling ko hindi, sabi ko sa inyo sa round 1 kanina, 'di ba? Feeling ko hindi pa ito yung 3D na ine-expect nating lahat. Mabagal pa eh. Ang bagal pa ng facing eh. 'Di ba? Halos wala nga multis yung round 1 eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, knowing him, hindi ganito yun. 'Di ba? Hindi ganito yung 3D na napapanood ko. Nasubaybayan ko si 3D from Motus hanggang dito sa flip top na subaybayan ko. At nagtataka ako talaga na bakit ganun lang yung round 1 ni 3D. And ayun, round 2, at some point, ito yung gusto kong makitang 3D. Pero, slow start pa rin eh. Ang bagal pa rin ni 3D doon. Actually, kumonekta si 3D sa multis na. Pero before that, 'di ba? Before that medyo hindi pa rin ganoon ka effective. Pero mas nakuha talaga ni 3D yung ano dito, yung attention ng tao, yung tenga ng tao na makinig sa kanya dahil sa rhyme schemes na 'yon, sa multis na 'yon. Isa sa mga strength ni 3D talaga ang multis, kaya nagtaka talaga ako sa round 1 na bakit wala. Pero siguro pinili na rin talaga niya na wag muna mag-multi doon. Pero shoutout kay 3D sa round 2, tangina mas okay to, mas malakas to and mas gusto ko to. Okay? So yun, the highlight sa round 3 ay sa round 2 syempre yung multis ni 3D. So, yun, kailangan tapatan ni BR yung ganong energy. Kasi solid na energy yun. Ang ganda ng presence na pinakita ni 3D. Walang crowd reaction, pero wala akong pake. Siyempre, mag-base ka pa rin talaga sa kung paano mo siya na-absorb. And I think that was better round for 3D. Okay, so round 2. BR, pakinggan natin to. Game. 3D, ano yung nababalitaan kung nasa Motos ka pa lang, may sinusulatan ka ng flip top MC? Itong mukhang to, Ghost Rider, sa sobrang payat mo, ang kamukha mo, yung bungo ni Ghost Rider. Alam niyo kung ba't siya payat? Kasi di ba may mga diet na pescatarian, merong vegetarian. Si 3D, alam niyo kung ano?
Wala, tang inang yan. Puro kasi battle inaatupag. Kaya yung braso, simpayat lang ng bote ng ketchup. At imbis na mag-breakfast, inuuna pa niyang mag-4-bar setup. Tarantado ka din eh. Pero dahil doon, yung karir niya patuloy sa pag-usad. Battle sa Motos, yung bagong liga sa Davao na Turil, at pati na rin sa Taiwan. Naks, ibang bansa na yung nalibot. Bilis magkabisado ng bars, pero sa pagkain, ang dali ding makalimot. Kaya imbis maging heavyweight, naging underweight. O sa timbang kita binabatikos kasi ang dami mong ang movement, kulang ka naman sa kilos. Okay. Tapos sinasabi mo, binigay na sa akin si Sheyi. Ang tanga mo doon. Secret battle nga eh, di ko alam na si Sheyi yun. Pero naalala mo to, mula video bat, Motus, tryouts, 1 minutes, labis na ng baon. Kaya fuck 12-month bars ni Mot, nagawa ko yon sa loob lang ng 1 taon. Ano? Fuck 12-month bars ni Mot kasi nagawa mo yun sa loob lang ng 1 taon? Feeling mo ba mas mabilis ka na nun? Third D, ang 12 months ay literal na 1 taon. Wala bang kalendaryo sa inyo? Tapos battle niya kay Rick Hinaro, porkit may nabanggit yun na disaster, winordplay niya yung akala may dad sa kalamidad. Akala may dad, naging kalamidad. Tanginan to ang nerdo. Idol mo nga si Six Threat, no? Kasi parang may sipon kayo pareho. Tangina, kalamidad. Eh di ba may anak ka na? So isa ka na ring dad. Eh bakit sa pagrespeto ng ibang pamilya, ikaw ay walang kapasidad? Kaya hindi ka makikita bilang bayani ng sarili mong anak kasi nga walang kapasidad. Gago. Motus. Tangina, Motus. Ako ang godfather ng Motus, tanga. Tangina, na atin mong mandamay ng sirang pamilya at nawalan ka ng dignidad, mas inuna mo yung mabababaw na personalan kasi yung malalim na bara hindi madignidad. Uy! Motus. Naalala ko tuloy yung battle mo kay Dave Denver. Si Dave Denver daw pumunta ng dentista. Tinanong kung pasta. Ang sinagot, carbonara. Pasta? Carbonara? Al dente. Anong feeling mo? Sumagad ka doon sa creativity? Eh yung pasta at carbonara na joke, naririnig ko na yon mula nung 1863. Bobo. Tagal ah. Tapos feeling diamante sa underground, kung may perfectong example ng overrated, ikaw yung example talaga. Feeling diamante sa underground, tapos marmol lang pala. Kasi kung sa Motus top notcher ka, sa flip top hindi. Patunay yung huli mong panalo. 3-2, split decision. In short, pasang-awa lang to. Kaya kung tong passing lang, ngayon patay ka sa bahay ko. At anong pangalan ng grupo nyo? Unknown. Huwag mo nga akong daragin. Underrated king. Wala nang mas unknown pa kesa sa akin. Oo, hindi kilala. Pero gustong makalaban ng freestyler na tarantado at nung hindi nagsasando na Diyos. Sino? Pues sa flip top no ikamada, hindi yung sa ibang liga kayo tatagos. King of the underrated, ika nga ni boss. Yung ligasiya ko hindi magtatapos. Sa flip top ako medyo nakilala, kaya sa flip top din ako medyo malalaos. Ay, ina, binasagsagan ng estilo. Okay, eto, ina, hindi ko alam kung mag-agree kayo dito ha, pero eto, ulitin ko lang, recall lang. Round 1 binigay ko kay BR sa sobrang dikit ng lang na ano na judgment or na scoring. Sa round 2, tangina dikit pa rin to eh. Ang lakas ni BR sa ano eh, sa alam mo 'yon, sa last part ng round, lumalakas si BR dun eh. Kaya ang hirap din mag-decide kasi andun ka na sa point na tumatabla si BR, makakapag-decide ka na kay 3rd yun, 'di ba? Tas biglang may ilang lines na papasok, may ilang lines na magbo-boom, may ilang lines na kokonekta. Kaya alam mo 'yon, yung palaging sinasabi rin ng mga judges, no, yung mga alam mo 'yon, yung kung paano nila tinapos yung round, may mga recency bias, may ganong effect eh. May ganong effect, guys. Nahirapan ako sa round 2 pero yung round 2 kasi personally for me naging style clash eh.
Naging style clash, guys. Si 3D, andun pa rin sa technical, andun pa rin sa punto, pero nagdagdag siya ng multis, ng rhyme schemes, and props for 3D sa ganun. Kasi yun yung ina-expect kong 3D. Or sabihin natin, mas malakas na 3D yung round 2 compared dun sa round 1. Shoutout kay 3D. But, BR was, alam mo yun, na-overpower niya yung round 1 niya, at the same time yung round 1 ni 3D, at the same time yung round 2 ni 3D. Binasag niya Andun tayo sa technical side Andun tayo sa multis Andun tayo sa rhyme schemes Pero the way BR challenge or accept that challenge, 'di ba? Parang parang ano kasi, parang china-challenge kasi ni 3D na, o sige, mag-multi ka. And if nagkataon na nag-multi si BR doon, tangina makikita natin yung difference na mas maganda yung multi ni BR or mas maganda yung multi ni 3D. Magiging ganun na hatol yun But unfortunate, hindi kumagat si BR sa patibong or sa trap ni 3D. Walang multis, walang rhyme schemes, 'di ba? Anong ginawa ni BR? Tangina, binatel niya sa ibang estilo. Binasag niya yung estilo na pinakita ni 3D. 'Di ba? Jokes, entertainment, breakdown. 'Di ba? And ayun, sa tingin ko na overpower ni BR both rounds ni 3D dito. Kahit nga yung round 1 niya na overpower niya. So ayun, sobrang dikit lang din. It's a 8-7 sa round 1, 'di ba, in favor of BR. Tapos sa round 2 bibigyan ko to ng 9-8 in favor of BR pa rin. So ang hirap mag-decide kasi akala ko kay 3D na yun Maganda na yung pinakita ni 3D, pero yun nga, gaya nga na sinabi ko sa inyo, sa rounds ni BR laging may kokonekta na 8 lines, may kokonekta na 4 lines na magko-close ng gap or lalamang pa siya. Kaya mahirap talaga magbigay ng hatol sa umpisa, kung umpisa lang ipapanoorin mo. Kailangan talaga kung paano tinatapos ng MC yung rounds nila. Sobrang importante rin talaga nun. And nagamit or na-maximize ni BR yung part na yun. Kaya sorry for 3D, maganda yun tol. Sa'yo na dapat yun, pero BR, diba? Last ni BR doon. So, I think BR pa rin to. 8-7 sa round 1 and 9-8 sa round 2. That's 17-15. Round 3, 2 points lang to, third. Game. Tangina, no? Feeling pretty pa tong si Mamen. Kala niya maganda yung hangarin. Medyo, sakto nga, parang medya kasi 50-50 ka sa akin. Tsaka, ginagamit mo lang yan, yung mga tunog motus. Grabe naman kayo. Ano ba yung kalendaryo nyo, late? Bakit pag MC galing sa motus, pag yun binanat nang i-hate? Tanginan to, marami pang sinasabi, ginagamit pa yung crowd. Sakto nga ako nga yung Ghost Rider kasi umaapoy ang kada round. Tsaka di daw nagbe-breakfast. Tol, solid naman yung punch. Kaya magugulat to sa simpleng racket ko na parang tinamaan ka pag lunch. Okay. Ano pa ba sinabi nito? Alam? Akala ko ba magaling ka mag-freestyle? Ang masasabi ko lang, weak to buy. Wala pang kapasidad. Pues manghihina to kasi sakto may kryptonite. Kryptonite! Puta, pag sa kanya, malakas sa akin. Naman ngayon, di ba? Wait lang. Sorry. Isa pa. Nangyari kay 3D ngayon. Tangina, nawawala ako. Ang problema ako, hindi ikaw. Tinutubigan ko lang ng tinutubigan kasi yung performance neto hilaw. Familiar ba kayo kay Fonger?
welcome to my place. Oh. Tinalo siya nun. Oo. Nag-joke lang kay Jonas, tinalo siya ni Ponger. Gamit accent na pantupak. Pinay-0 din ni Cripley, partida ha. Nagpa-Gcash pa yung kumag. Pag sa Cebu di ka manalo, pero di na para pa magulat. Sa kasaysayan nakasulat na tong rebelde ay paulit-ulit na mamamatay sa gubat. Tinalo din ni Sibil. Tas tingin nyo maiisahan ako? Insulto naman kung titignan. Paano ako tatalunin ng isang rebelde kung di nga umubra sa sibilyan? Okay. Tinanong to ni Sir Luni, bakit batang rebelde? Nagkasagutan kasi kami ng airmat ko, kaya ayun, naisip ko kagad yung rebelde. Emotional. Muulan, guys. Boss, tanong Biglang lang, umulan. may galit ka ba sa akin? Meron daw. Kaya pala, para niya akong binanlaw sabay itutupi. Binigyan niya ako ng kalaban na may rebelde sa pangalan. Alam mo namang sa Mindanao ako uuwi. Tol, linawin ko lang sa'yo, yaha. Yung tunay na rebelde, lumalaban para sa kalayaan. Ikaw nagre-rebelde lang sa oras na mapagbawalan. Isang batang nagtatantrums na kala mo may nalalaman, hindi ka naging rebelde, nawalan ka lang ng galang. Rebelde, rebelde, mahiya ka sa tropa nating napusasan. Nung korupsyon ay hinalukay, mga bangkay ng nakibaka na sa kalsada hinandusay. Ibang tao kumakarakter dyan sa kwento mo. Yun ang sampal na di katunay. Nagawa mong ipangalan, nagawa nila Vitrum isabuhay. Pero hindi ka naman dapat magiging ganyan eh. Kung nakinig ka lang sa airmat mo, di mo i-wordplay yung full moon niya. Bibong praning, kung nakinig ka lang sa airmat mo, di mo iboboto yung Picos machine. Nung sinabi niyang huminto ka na sa rap, nakinig ka na lang sana. Di na para magtanong, kasi kung nakinig ka sa kanya, di kita binabadibag ngayon. Ano ba kasing accessible na angle sa'yo? Duterte? DDS? Yan ba yung laman ng kada berso? Gusto neto maging M-Site versus Plaridel Part 2? Yun ba yung nabubuong konsepto? Ulul! Ginagamit mo lang silang kasangkapan, di ka talaga supporter ni Robredo. Kasi rebelde ka, tangina mo, wala kang pakialam sa gobyerno. Dating rebelding naging kakamping, kala mo nakakabilib ka. Ulul, normal sa rebelding lumipat ng kampo pag nagigipit na. Pero ang pinakarason kung bakit siya nakikiganto, wini-weaponize na kasi yung fans para yung punch mas madiin niya. At alam niya kasing yung simbolo ni Lenny ay pwedeng maging armas pag tagilid na manggagamit ang puta. Kesyo, fuck! Yung ano na yun, no? Feeling ko na hindi siya ganun ka-impactful para sa akin kasi feeling ko na may scheme na parehas yung idea. Yung L pag tumagilid, 'di ba? So parang ganun. Parang ganun lang naman yung idea sa linya ni Third eh. The government! Ang puta! Kesyo, fuck the government! Dapat sa mga buhaya, pahigain yan sa kalsada. Ipako sa cross, buhusan ng kumukulo na graba, hanggang balat malapnos, tadtadin sila ng bala, sabay mag-adyos, bubutasan yung buhaya, hanggang maging crocs! Buhaya, crocs, butasan na. Huwag na kayong mahasel, tamang freestyle lang. Kaya nga tsinelas kasi nga sleeper battle. Cause me, I'm from Davao, and I also made Davao. Yan yung napiling referensya. Hindi po to DDS versus Pinklawan. Para to sa kapatid naming na maiapat na buran niyang eksistensya. Sigaw ng Mindanao hustisya, sa aking sining pati obra. Kunin niyo tong bata, ibalik niyo si Baterbonia. Kasi, Anong Baterbonia na naman ang puta. Nakakarindi yung Baterbonia, guys.
na-explain ko na sa inyo na natalakay na natin yung Butterbonian sa previous ano natin. Hindi ko lang alam kung anong battle yung na-review natin na yun. Whew. Anyway, shoutout sa mga supporters ni Rene. No hate, pero nagtataka lang ako bakit ganun siya ka-hype. 'Di ba? Di naman siya ganun kakilala pa. Sa akin ha, 'di ba? Wala pa naman siya sa saan ba siya? UAAP ba siya? Hindi ko nga alam eh. 'Di ba? So, anyway, proceed. Sa aking sining pati obra, kunin nyo tong bata, ibalik nyo si Butterbonia! Kasi, kita nyo naman, tulog yan sa akin ngayon, nakadurag ka pa, tol, durog ka sa akin ngayon. Tsaka, isipin nyo na lang ha, taga Cavite ka pa naman din. Taga Cavite ka pa naman din. Anong saysay ng pagpapaiwan ni Goyo sa Pasong Terad kung sa peligro ka lumapit? Walang ingay sa iyong likha na natiling tulala sa industriya na mapanganib. Tung musmos ay madadagit bago ka umuwi ng tansa. Mararanasan mong makawit. Hindi ka pwedeng maging bata kung kakaharap ka sa mga balakid. Time. Freestyle. Okay, so hindi to yung 3D na in-expect ko, yun lang. Proceed tayo kay BR. Tangina. Pinipilit pang magrebat. Kaso ang bobo mo, tol. Ghost Rider, umiikot yung rounds. Ulul, ang ginagamit nun, motor. Round 10 puta. Round 3 game? Outdated na daw yung estilo ko. Yun ang sabi ng mga vulture. Pero hindi ba't kabilang ka sa bagong henerasyon na siyang kinabukasan ng ating culture? Kaya paanong napag-iwanan yung estilo ko sa nakaraan kung sa kasalukuyan ay hinaharap ako sa mga future? Kaya galingan mo. Hindi yung kada babattle ka, sasabihin mong adik ka kahit hindi totoo. Puta, para makapag-wordplay ng batak, durog, bato, sasabihin mong adik ka, yung galawan mo sobrang wrong, sir. Pero gets kita kasi minsan ginawa ko na din yan kay Fonger. Pero ako isang beses lang, ikaw kada battle hanggang kay C9, ginagawa mo yan. Man, that ain't good. Kada battle, ginagawa mo lang yung exact same move kasi paulit-ulit lang sinasabi nitong tree na parang I am Groot. Nice. And I am shook. Kasi napanood ko yung video reaction ni Jonas kasama si M-Site. Nakalimutan ko kung kaninong battle eh. Basta sabi ni M-Site doon, si BR parang di ko pa nakita na may pinandilatan siya ng mata. Ako? Wala pang pinandidilatan ng mata? Talaga ba? Oh, pinandidilatan ko tuloy bata mo, Site. Masaya ka na? Nakakainis ka eh. Kakainis ka. Kaya dahil dyan, ako'y dagli ang aatake, simbilis ng kidlat. Yung estudyante at guro sabay na mamamatay sa isang iglap. Sobrang bilis ng pangyayari ni hindi na sila nakapikit o kahit lamang kumingdat. Kaya hindi lang yung psych, pati itong kanyang third eye mamamatay ng dilat. O di ba? Di mo na kailangan pang sindakin sa tingin para lang kitilin ng iyong opponent, sir. Di mo kailangan ng killer eye kung ikaw ay killer kapag gamit mo ang pen. Nakakatawang yung hindi ko pinandidilatan ng mata yung kalaban pa ang naging eye-opener. Mukha kang baklang foreigner. Puta, pero may battle nga pala si M-Site mamaya, no? Dali ako sa rebattle dyan, aray ko. Sino nga ka-battle nun? Si Saint Ice? Yun ba yung kumu-call out sa akin nung nakaraan kong laban? Porkit wala ako sa venue, lintik mo ako angasan? O, andito ako ngayon. Sasabihin ko sa'yo, harap-harapan, na deep inside, gusto na rin kitang makalaban. Gago. Bading. Sayang, kasi ikaw sana ang kasano ko sa entablado ngayong gabi. Nung lumabas nga yung poster at nalaman kong si M-Site ang kalaban mo, B, napakanta na lang ako ng That Should Be Me. Punching your head. Tangina, pero sa totoo lang, si Saint Ice ayoko siyang pugutan kasi malakas ang ticket sales at hatak niya sa mga tao. Ayokong mabawasan yung income na pwede niyang maibigay sa aming amo. Kaya boss, kung ayaw mong mabawasan ng kita, huwag mo sa akin siyang ibigay. Yan lang ang aking mapapayo. At itago mo sa akin yung eyes mo na parang ikaw si Randy Santiago kasi babakbakan ko lang yung... Ay, andyan ka pala. Epal ka kasi. Ito ay date night namin ni Saint Ice, pero gugulong ka pa rin pa uwi dahil yan ang Set aking up pala best yun. skill. Kita yung sa third round, si third D, ginawa ko lang third wheel. Set up, Hoy nice. B, hoy third D, gandang hari. Kawangis mo si Rustum Padilla sa pelikula na Mista.
Ngayon, makakatikim ka ng mabigat na pressure. Parang si Crazy Mix yung masahista. Usapang angle, perfect shot. Parang mga kuha ni Ma'am Ninya. Itong suntok, manunuot. Kaya itong puro sanggal lang mabubugbog. Ako'y malaali kung usapan linya-linya. Ali? Sanggalang? Linya-linya? Ulol! Hindi ako si Tobey Maguire na sa pagkunek-konekta ng mga linya ay magaling. Pero kung usapang punches, ako si Peter Parker na palipat-lipat ng building. Sa sobrang dalas ko mag-swing. Oo, sa sobrang dalas ko mag-swing. Kaya kakain ka ng kamao. Sa sobrang dalas ko mag-swing. Sorry. Kasi siya'y kakain ng kamao at naparami yung swing. Dahil ako'y negosyanteng galante, kaya huwag ka nang magulat, Brad. At kahit hindi ka vlogger, tong ibibigay ko may dagdag, kaya bagsak. Knockout, magiging sideways yung kanyang point of view at hindi porket tagilid na sa akin tong 3 ay makakatikim na siya ng W. Time. Back you. BR. All 3 rounds BR. Nagkaroon ng problem sa performance si 30 and kitang-kita naman yun. Nung una, yung pag-inom niya ng tubig, akala ko ano talaga yun. Akala ko pampadulas lang talaga. Pero round 3, wala na eh. Ineffective na si 30. So, I don't know anong nangyari kay 30. Strongest round niya yung round 2. Pero, ayun. BR to all 3 rounds. 8-7 sa round 1. 9-8 sa round 2. And dito sa round 3, bigyan ko ng ano to. Bigyan ko ng 8-7 na score in favor of BR. So, ayun. Final score ni 30 is 7-8-7, that's 22 points. Kay BR naman, meron siyang 8, 9, and 8, 16, 25. So, 25-22, all 3 rounds BR. Dikit lang naman, nagkatalo lang talaga sa performance, especially 30 kasi may mga slip-ups. Siguro effective punchlines na rin, effective references na rin. Yun yung mga nilamang ni 30. Ay, ni BR, sorry. So, ayun, all 3 rounds BR. 2, Batang Rebelde versus 30. Mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Pili ko BR to. Ang bota ng urado, 4-1. Mag-iis tayo 4-1. lahat para ay Batang Rebelde. BR to. So, 4-1. Hindi na dominate ni BR, no? Na 5-0. Check natin judges. Shoutout kay 30, shoutout sa Flip Top, kay Kuya Kenji. Yun, shoutout nga pala sa pamilya. Binoto ko si... Sorry, bakit? Asking nga pala, syempre, binoto ko si BR. Bali, ito yung si 30, bumibelo lang ng jabs muna para sa simula. Yun, sa kalagitnaan, dahan-dahan ang pumapasok yung mga suntok. Maganda din yung naging ender. Si BR naman, nabasa niya yung mga sasabihin ni 30. Saktong pangalawang banat siya. Ganda ng mga punto, may talas. Kaso yung landing, yun, hindi pa ganun kadiin. May didiin pa. Bilang panapos, pumasok pa rin yung mga pumupuntos. Gaibla lang sa akin, round 1. Gaibla nga kay BR. Second naman, ito, si 30, yung insomnia niya, yung tinulugan, malakas yun. At saka yung presensya, talagang lalo na sa delivery. Tapos nagkaroon pa ng crowd connection. Maganda yung latag ng mga reference. Nababalik niya yung ibang mga linya na tapos hinahalo niya sa mga lines niya nang hindi masyadong halata, parang kasama sa pyesa. Ganun din naman si BR. Yun, binali yung mga linya, nakuha yung momentum. Linis ng performance nandun. Ganda ng parody ender. At yun nga, yung third binigay ko kay BR kasi nakikita niya yung round 1 niya. Nandun yung talas, mas naging madilim. Tama. At saka nung third naman ni 30, nawawala-wala. Pero yun nga, nung nakabalik ng konti, hindi na ganun galing. So sakto na lang. Kaya nakuha ni BR yung momentum sa 3. At saka yun, BR 1 and 3. Yo, isa ako sa bumoto kay Batang Rebelde. Okay. Bali, round 1. Malakas naman parehas pero ibibigay ko slight edge kay Batang Rebelde dahil malakas yung pambungad niya na rebuttal. Tapos 2 and 3 yun, Batang Rebelde. Shoutouts kay 30. Okay. Yo, Tay, ako yung mag-isang bumoto kay 30. Para sa akin yung laban na to is 2-1. Bawat rounds, Si Tay pwede pala. silang parehas manalo. I mean, parang tabla, pero may mga pamantayan o atake akong sinusukat. So yung round 1, binigay ko siya kay 30, pero konting-konti lang. Tapos yung round 2,
Binigay ko naman kay BR. Tas sobrang ano lang talaga, sobrang gahibla lang din. Tas yung naging deciding factor ko yung round 3. Para sa akin, mas tumodo dun si 3D. Tapos marami naman nasayang na linya kay BR. At parang kinonek niya lang yun dun sa third wheel. Nagustuhan ko yun. Pero yun nga, para sa akin sa laban na to, 3D yung boto ko. Pala si Creeply. Grabe yung mga judge ngayon. Lagi may mga cellphone. Pero sa tingin ko, yung round 1 nila tabla. Pero 2-3, malinaw na nakuha ni Sir Batang Rebelde yun. Parehas silang sobrang kulit nga kasi parang parehas sila nag-predict ng mga kanya-kanya nilang iaanggulo sa isa't isa. Pero parang mas sumakto yung ginawa ni Sir Batang Rebelde. Kasi ginawa ni 3D yun nung first round Tapos parang hindi umepekto. Nung ginawa na ni Sir BR, parang doon pa siya umepekto. Tapos pakiramdam ko siguro hindi din umepekto yung freestyle na ginagawa ni 3D. Saka feeling ko, tingin ko lang bilang battle MC, parang mali siguro kung sabayan mo doon si Batang Rebelde kasi parang pinanganak yata yun, nagpi-freestyle na yun eh. So, doon, feeling ko hindi umubra yung sugal na pero gets ko yung ginagawa niya. Parang gusto niyang iwan si Batang BR. Rebelde sa ganung estilo. parang sa kung saan pinakamalakas si Sir BR pero para sa akin hindi siya umubra ngayong gabi yung ginagawa ni 30. So 1 tie 2-3 Batang Rebelde. Ayan, sa round 1 pareha silang nagpapainit pa pero sa tingin ko mas umusad ng bahagya si BR. Batang Rebelde. Tapos mas less kasi yung dead air ni BR sa round 1. Sa round 2 naman maraming punches si 30 sunod-sunod pati ender niya nilagyan niya ng laman pero mas gusto ko yung Motos reference ni BR tsaka yung karakter niya na nilalait, yun yung ginawa niyang weapon. So, plus points sa akin yun. Halos tabla pero BR. sa pagiging subjective, BR pa rin. Yeah, Freestyle sa gitna, plus style points kay 3D pero double-sided blade kasi yun eh. Pwedeng mangyari pag hindi ka handa. Sa'yo babalik tatama. yun. So, 1, 2, 3, binoto ko BR. Diba? So, ganoon din yung Flick G, diba? All 3 rounds BR. Gusto ko yung gusto ko yung explanation ng mga judges dito. Diba? Gusto ko yung pinakinggan naman natin at nagustuhan ko yung mga judgment nila, yung hatol nila, yung kung paano nila nakita yung battle. Nagustuhan ko yun. Especially Flick G. Yun. Sana ma-upload na yung Killan vs Ruffian para mapanood na natin yung dalawang battle na yun, yung Sak Maestro Manda tsaka yung Killan Ruffian. So yun, wala naman akong iba pang sasabihin pa kasi sa tingin ko same lang naman kami ng opinion ng 4 na judges na bumoto kay BR. So yun lang, kita kayo sa next na review mga kumag. Peace out.